Guys, good morning. May share lang ako today. Kasi nagka-glitter ako. Kung mapansin nyo, unti-unting lumalaki yung yung leeg. Ayan. Ewan ko kung nakikita ba? Clear ba? Yan yun. Nag-worry ako about that. Kasi unti-unti na siyang lumalaki. Alam niyo bang health conscious akong person? Pero bakit ako nagka-glitter? Yung glitter pala hindi lang yan sa kinakain, or yeah, one of the factor yung kinakain natin dapat nakabalance. More on iodine. Not really more, but dapat balance din yung may zinc, iodine, selenium. Ganun yung mga elements na kailangan ng katawan natin to avoid the glitter. At yung isa pa, yung big factor, yung hormonal imbalance natin gawa sa kinakain natin, at yung big factor na nagkaka-imbalance yung hormone natin, it's because sa stress. Yung work ko, yung trabaho ko ngayon, nakaka-stress. It's been 3 years now na nagkaroon ako ng sarili kong construction, maliit lang na construction. Naging isang contractor ako. At yung pag-manage ng tao, ng project, sobrang stress, ng money, paglaro mo ng money para ma-sustain mo lahat, yung mga company expenses, sobrang stress. Lalo na pag nilaro ka pa ng tao mo, nagkaka-backjob ka, sobrang laki, yun talagang pinaka-stress. These past few months, grabe ang stress ko, gawa nga ng backjob sa isang project ko sa hotel. Sobrang laki yung lugi ko doon. At yun yung stress ko, grabe. At without knowing, na lumalaki na pala yung leeg ko. One time lang, nagkalagnat, umabot ng 40 degrees Celsius mahigit. Halos hindi na ma-read ng thermometer. Bagal niyang mag-read. Sabi ko, grabe, ano to? Ba't hindi para nagano? Kasi parang may limit na time lang yan para ma-read niya yung yung temperature ng katawan. Pero yung sa akin, sobrang tagal niya bago i-read. Pagtingin ko, umabot na ng 40. Hindi niya pa natatapos i-read. Binalik ko uli. Hanggang umabot ng 40 point something, blah blah, gano'n. Pero one night lang yun. Isang gabi lang yun. Nung kinaumagaha, ay hindi pala gabi, nagkalagnat ako, nakabihis na ako, prepare going to work. Around mag-8. Then, sabi ko, sama ng pakiramdam ko, parang lalagnatin ako. Chinek ko yung temperature ko. Parang, lang siya, 37.9. Sabi ko, hindi naman ako nilagnat. After mga 30 minutes, parang iba na talaga yung pakiramdam. Chinek ko ulit. Umabot na ng 38 something. And then, hanggang mga 10 a.m., hindi na ako natuloy umalis. Kasi sabi ko, sama talaga ng pakiramdam ko. Umabot ng 10 a.m., check ko ulit yung temperature ko, 39 na. Mga 10:30, yun na, nasa 40 higit na, hanggang hindi ko na, sobrang hina na ng katawan ko. Hindi naman ako nag-heart palpitation. Yung feeling mo lang na sobrang hina ng katawan mo, at ang init-init ng katawan mo. At yung lamig-lamig. Yun. So, nung kinagabihan, medyo nahupa na yung ko, kasi pinupunasan ako ng wala ko ng basang bempo para maano yung lagnat ko, hanggang nakatulog ako. Nung hapon, mga 4, nagising ako, parang umuunti-unti na yung lagnat ko. Nung gabi pa, unti na talaga siya. Nung kinaumagahan, wala na. Parang ako, sabi ko, nilagnat ako ng todo, tapos nawala lang din. Ano kaya yun? Parang binaliwala ako kasi naging okay na rin yung temperature ko, pero mahina pa rin yung katawan ko. Wala na nga akong lagnat.
Then after a week, parang pabalik-balik na, lalagnatin, nawawala, lalagnatin, nawawala. Sabi ko may infection baka ako. So nagpa-doktor ako. Hindi rin naman matukoy ng doktor, kaya nagpa-lab ako. Pinalab niya ako, ni-required niyang mag-lab. Doon sa lab ko, nakita mataas yung calories ko at saka yung uric ko. At ang pinakasaklap pa, yung goiter. May goiter ako. Buti sa biopsy, hindi siya cancerous. So, yun. Masyadong stress. Nahalang na-stress ako. Sabi ko, na-stress ako. Gawa ng, ang dami ko pang cyst sa, sa breast ko. Lalong dumadami. Last year kasi na-diagnose akong may cyst. Ang laki niyan dito. Nawala yung malaki. Na-replace yung maliliit. Lalong dumami. Sabi ko, ano ba naman to? Ang dami ko ng problema. Dinagdagan pa ng ganito. Pala, kaya pala nagdadagdag. Gawa ng yung stress ko. Create more. Nag-generate ng another problem. Kaya ito, na-share ko sa inyo na kung maaari, iwasan yung stress. Ngayon, naghanap ako ng way paano hindi ma-stress masyado. Pero syempre, ayoko namang maagang mamatay dahil lang sa, ang goiter hindi naman nakakamatay kung maagapan. Hindi naman siya cancerous. Pero ang point ko, pag hindi talaga natin maiwasan yung stress, lalong dadami pa yung problema sa health natin. Kahit ano pala yung eating diet mo or ang lifestyle mo, pag ang stress hindi mo ma-balance, hindi talaga siya gaganda yung health mo. Papunta tayo ng site ngayon, kaya medyo malapit na ako. Kaya guys, ito lang yung masasabi ko, iwas stress, at i-update ko kayo sa susunod kung video, kung ano ba talaga yung detail, ba't tayo nagkaka-goiter. Medyo malapit na kasi ako sa site guys, kaya I have no time to talk. Bye! See you to my next video.